Hello sa lahat, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So sa video na ito, pag-usapan natin kung paano mag-apply ng replacement ng Tax Identification Number or TIN ID card. Ang Tax Identification Number ay isa sa pinaka-importanting government-issued ID kung ikaw ay kumikita bilang isang empleyado, business owner, or isang freelancer. Issued by the Bureau of Internal Revenue, ito ang ID mo pagdating sa mga tax-related na bagay, tulad ng pag-declare ng income, pag-file ng tax return, at iba pang official na transactions. Para ma-refresh tayo sa kaalaman natin, ang Tax Identification Number or TIN ay isang numerical code na binibigay sa mga tao o negosyo sa lahat ng transactions related sa taxes with the BIR. Kaya naman, kapag nawala ang TIN ID card mo, medyo nakakakaba at hassle kasi ang dami nitong gamit, mapa-public man o private na dealings. Ilan sa mga purposes ng Tax Identification Number ay una, pag-identify ng tax obligations dahil ito ang magiging official ID bilang isang taxpayer. Dito ka makikilala ng BIR tuwing magfa-file ka ng return, magbabayad ng buwis, o kukuha ng mga tax benefit ayon sa batas. Second ay for facilitation of transaction. Ang TIN ay almost laging hinihingi ng bangko, government agencies, at iba pang institusyon para sa identification at verification. At pangatlo ay para sa other BIR purposes. Para naman sa BIR, aside sa pag-identify ng taxpayer, chine-check din ng BIR ang TIN during conduction ng TCVD, tax assessment, sa pag-track ng tax collection, at para na din matiyak ang compliance sa mga tax regulations nila. Ayon sa BIR, ito ang mga common na reason bakit nag-a-apply ang mga tao ng replacement ng TIN ID card. Una ay physical misplacement, tulad sa paglapag sa isang lugar at hindi maalala kung saan naiwan, o malalaglag kung saan at hindi mo na rin alam. Pangalawa ay dahil sa mga natural disasters, tulad ng baha, lindol, bagyo, at isama na rin natin ang sunog. Pwedeng mawala ang mga ari-arian, kasama na rin dito ang mga importanteng dokumento tulad ng TIN ID card mo. Pangatlo ay dahil sa pagnanakaw. Nawawala ang TIN card kapag nanakawan o nagkaroon ng insidente ng robbery. Fourth ay through wear and tear. Sa paglipas ng panahon, pwedeng masira or maluma ang physical card dahil sa paggamit, kaya kailangan na rin itong palitan. Ito ang step-by-step process para makakuha ng replacement ng Tax Identification Number or TIN ID card sa RDO natin. I-draft ang affidavit na nagdedetalye kung paano nawala or nanakaw ang TIN ID card. Isama ang mga relevant details tulad ng approximate date at lugar kung saan ito nawala. Then, ipanotarize ito sa isang authorized na notary public. Step 2. Ihanda ang mga requirements. First requirement ay original at photocopy ng isang government-issued ID tulad ng driver's license, passport, or national ID. Pangalawa ay iyong tax identification number, syempre kung alam mo ito, para mabilis ma-verify ang records ng BIR. Pwede nyo panoorin yung video ko kung paano hanapin ang tax identification number gamit si Chatbot Revi or email sa RDO. Yung link ng video ay nasa description ng video na ito. Next naman ay pag-fill up ng BIR Form 1905 na nakacheck ang replacement of lost TIN card. Mag-prepare ng at least 3 copies. Step 3. Magpunta sa iyong Revenue District Office. Magpasis sa Officer of the Day sa RDO. Then, based sa instruction ng officer, isubmit lahat ng documents kasama na ang notarized affidavit. Kung hindi nyo alam ang Revenue District Office nyo or RDO, pwede nyo i-search sa website ng BIR. Yung link ay i-share ko rin sa description ng video na ito. Step 4. Verification ng BIR Officer. Upon submission ng documents, i-check ng BIR staff ang iyong taxpayer records sa system nila. Magtatanong sila kung may mga kailangang linawin para siguraduhin tama ang identity mo. Sa ibang mga RDO, nire-require po nila ang barangay certificate para ma-verify nila ang address mo. Then kung okay na, bayaran ang 100 pesos processing fee. And then step 5, claiming ng replacement card. Magkakaiba ang release schedule depende sa Revenue District Office. Sundan mo na lang ang instruction ng BIR officer na nakausap mo.
May ilang taxpayer na agad-agad nabibigay na ang bagong TIN card. Pero sa iba naman, kailangan mo pang hintayin ng ilang araw. Sa ibang mga RDO, ang advice din po nila for TIN replacement ay kumuha ng digital TIN ID through ORUS. Make sure lang po na updated ang registration natin, especially kung ikaw ay income taxpayer, para mabigyan ng digital TIN ID through ORUS. Ngayon, pumunta naman tayo sa pag-apply ng digital TIN. Step 1, mag-login sa ORUS na account. Next, i-click ang Get Your Digital TIN ID. Mag-scroll down tayo, then i-click ang View Your Digital TIN ID na button. Mapupunta ka sa page na ito na kung saan pinapakita ang digital TIN ID na wala pang picture. Pindutin ang Add Photo. Sa pag-add ng photo, sundan lang natin ang mga specification which are, una, dapat JPEG or PNG ang file na gagamitin. Number 2, file size ay maliit lamang or 100 MB maximum. Pangatlo, 1x1 photo ID with white background na walang border. Yung picture ay dapat within 6 months nakuha, facing front, nakalabas ang matenga, either neutral ang expression ng muka, di kaya nakangiti pero hindi nakalabas ang ngipin. At syempre, bukas ang mata. Next ay allowed lamang ang head coverings and hats kung ito ay dahil sa religious belief or tradition ng individual. And then lastly, dapat walang accessories tulad ng sunglasses at earphones unless for medical reason. Also, hindi pwede ang naka-face mask at kung anong takip sa muka. Kung okay ka na sa specification ng photo, i-click ang Proceed at piliin sa device mo ang JPEG or PNG na file na gagamitin na picture sa digital TIN ID. Next na step ay kung nailagay na ang photo, i-click ang Generate TIN ID. Take note na pwede mo lamang i-update ang digital TIN ID after 30 days na pagka-generate ng unang digital TIN ID. Pagkatapos, basahin ang confirmation, i-click ang tick box, then click ang Confirm button. Kung successful ang pag-upload ng photo, lalabas ang confirmation na updated successfully. May short survey tungkol sa Citizens Charter ng BIR. Hindi ko na ipapakita dito ang pagsagot sa survey para makaproceed na tayo sa last step. Para ma-download ang digital TIN ID, bumalik lamang sa homepage ng ORUS at i-click ang View Your Digital TIN ID. Mag-scroll down at i-click ang blue button na View Your Digital TIN ID para makapunta sa download page na kung saan pwede mo makita ang front and back details. Para ma-download ito, i-click ang Download Digital TIN ID para makuha ang printable na PDF file. Sa pag-validate ng Digital TIN ID, scan lamang ang QR code at kung legit ito, lalabas ang confirmation na valid nga ang Digital TIN ID kasama ang details ng taxpayer. And that's it. So kung nakatulong itong video na ito, paki-thumbs up naman at paki-share na rin sa friends and families nyo. Also, consider subscribing for more tax information. Join din po kayo sa channel membership. Ang mga member ay may priority sa pagsagot ng tax questions nila at meron din po kayong mga exclusive content galing sa channel. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.